one of the world's most disaster-prone countries kung ituring ang Pilipinas. Rescue po! Rescue! Wala na kami pupuntahan. Nalubog na yung bubong. Dito na po kami sa bubong. Sobrang daming bata dito. Sa katunayan, nasa 20 bagyo ang nananalasa sa bansa kada taon. Pero isang natural barrier o panangga ang tila nakikipaglaban sa bawat bagyong pumapasok sa Luzon. Dahilan para humina ang mga ito at hindi lubos na makapaminsala. Ang Sierra Madre Mountain Range na tinaguriang backbone ng Luzon. Pero sa paglipas ng panahon, nahaharap ito sa matitinding banta. Tulad ng issue ng illegal logging, mining, at land grabbing. Paano mapoprotektahan ang kabundukang sumasangga ng unos? Migay, malaglag ka! Rescue po! Rescue! Lubog na po kami din. Tumatawid na lang po kami sa puno. September 25 nang manalasa ang Super Typhoon Karding at isa sa pinakanapuruhan ay ang bayan ng San Miguel sa Bulacan, kung saan 39,000 na pamilya ang naapektuhan. Ate Mian, sumampa ka na. Ipasa mo si Lucas kay Papa. Kuha ang cellphone video na ito bandang alas 11 ng gabi habang nananalasa ang Super Typhoon Karding sa San Miguel. Rescue po! Rescue! Ano ba yung rescue? Mamamatay na tayo. Hanggang ngayon, wala pa din. Makikitang humihingi ng saklolo ang residenteng si Grace Mendez. Rescue po! Rescue! Wala na kami pupuntahan. Nalubog na yung bubong. Dito na po kami sa bubong. Sobrang daming bata dito. Dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha, isa-isang itinatawid ang 11 bata mula sa second floor ng kanilang bahay paakyat sa isang puno. Lubog na po kami din. Tumatawid na lang po kami sa puno. Isa-isa lang. Eri na po yung tubig, oh. Diyos ko, nanginginig ako. Pero ilang minuto lang ang nakalilipas. Andito na po kami sa bubong. Lulubog na din po yung bubong. Mas lalo pang tumaas ang tubig baha, kaya naging pahirapan ang pag-rescue sa mga bata. Wala pa pong rescue. Hanggang ngayon po, kanina pa po kami humihingi ng tulong. Lulubog na po kami. Baka ligtas kaya ang buong pamilya? Isang araw matapos ang pagbaha, nahanap namin ang pamilya ni Grace. Ito po yung taas po namin. Mataas na po kasi talaga siya, kaya hindi po talaga rin namin naakalain po na aabutin. Tapos dito po, ito po yung bubong. Dito po kami nakasampa. Tapos tumawid lang po kami sa puno. Isa-isa yung mga bata po. Yung papa ko po nandun po sa puno. Inaabot po ng bayaw ko po yung mga bata kay papa. Tapos sinasampa po dun sa may terrace. Buti nga po, hindi po bumigay po yung puno. Kung hindi po, baka po kung saan na po kami pinulot. Pati po yung mga bata, kasi ang liliit pa po eh. Maswerteng nakaligtas ang kanilang buong pamilya. Migay, malaglag ka! Nakakatabot po. Malalim na po yung tubig. Kapag nahulog po kami doon, pwede po kami malulog. Tuwing umuulan po, feeling ko po, uulit po yung baha. Pero Problema nila ngayon ang mga nasirang gamit at sasakyan. Ito po yung mga gamit po namin, yung TV po namin, yung rep po, mga nasira po talaga. Tsaka po ito po yung motor po, 2 motor po yan, nasira po. Ayaw po magsi-under kasi po, nalubog po talaga sa baha. Ang senior citizen na si Nanay Julie de Guzman hanggang ngayon ay balot pa rin ng takot dahil sa kanilang naranasan. Ay, nandyan ho kami sa tuktok ng kapatid ko. Yan. Andyan ho kami lahat. Ang hangin, sobrang nga ho ng lakas. Natatakot nga ho ako, baka matangayero. Matanda na yung aking bahay. Wala rin silang naisalbang gamit.
mga gamit namin yan, lahat, sira. Yung iba na ipasok namin at umuulan na naman. Diyos ko, kami ho talagang walang tulog. Magdamag. Hindi kami natulog. Dahil yung aming gamit na yan, Diyos ko, sira lahat. Ang ilang mga residente naman, tulong-tulong sa paglilinis ng makakapal na putik at kanya-kanyang salba ng mga gamit na mapapakinabangan pa. Pero sa kasagsagan ng bagyo, ilang buhay ang nawala. 5 rescuer ang nasawi habang nagsasagawa ng search and rescue operation. Nakapag-video pa ang rescue team mula sa Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Bulacan bago sumugod sa operasyon para sumagip ng mga stranded na residente. Sa Laoyan kaming i-dispatch sa San Miguel. Bayan ng San Miguel. Udmet na kami ron. Standby na kami doon sa San Miguel, Bulacan. See you. Kasama sa grupo sina Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrección, Marby Bartolome, George Agustin at Troy Justin Agustin. Pero ang masaklap, ilang oras matapos ito, nadaganan sila ng pader habang sakay ng kanilang bangka. Lahat sila binawian ng buhay. Isa si Troy Agustin sa nasawing rescuer. 6 na taon na siyang empleyado ng Bulacan LGU at nakapunta na rin sa iba't ibang rescue operations sa bansa. Sa kanyang pagkawala, maaga niyang naulila ang 2 anak edad 9 at 2 taong gulang. Kahit saan ipatapon yan, nagpunta sila ng Porac, Davao, COVID facility, lahat yan, walang katanggi-tanggi kasi mahal yung trabaho niya. Kaya alam ko na masaya siya sa ganyang nangyari. Kasi namatay siya nagsisilbi sa bayan. Ang Bulacan LGU nangakong bibigyan ng pinansyal na tulong ang pamilya ng 5 rescuer. Siyempre, bibigyan natin sila ng mataas na parangal at pagtulong sa pamilya. Ang provincial government ng Bulacan at me also, magbibigay na rin ako ng personal ko para dun sa pamilya. Pinakailangan may assistant talaga yan. At since then, talaga nag-rescue na yung mga yan Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa mahigit 1 milyong tao ang naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa halos 3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura. Hindi maganda umaga ngayon dito sa Laor. Gaya ng nangyari sa sakahan ng magsasakang si Felix Pangibitan sa bayan ng Laur sa Nueva Ecija. Kahit saan ka tumingin na pa. Pinadapa ng bagyo ang mga palay na dapat sanay aanihin niya sa susunod na buwan. Meron sa palay ko kahapon, hanggang tingnan, di ba? Nakatayo. After dumaan ni Karding, ito na. Pangawa. Expected ko na yung pagdapa niya kasi malalaking palay talaga ito eh. Ang malawakang pagkakalbo ng kagubatan o deforestation ng Sierra Madre ang isa sa itinuturing dahilan ng paglubog ng San Miguel, Bulacan at iba pang bayan sa Nueva Ecija. Sa haba nitong 540 kilometers na sakop ang 10 probinsya mula lalawigan ng Cagayan hanggang Quezon at land area na 1.4 milyong hektarya. Ang Sierra Madre ang pinakamalawak na forest range sa buong bansa. In general, ang kahalagahan talaga ng Sierra Madre ay ito ay tahanan nating lahat. Siya rin ay mihigop ng napakaraming mga carbon dioxide na ibinubuga po natin, nating mga tao at ng mga sasakyan. So, sinesequester ng Sierra Madre, ng mga puno sa kagubatan ng Sierra Madre, ang mga carbon dioxide na ito. Nagsisilbi itong harang sa mga bagyong nagmumula sa Pacific Ocean. Habang binabagtas ng bagyo ang Sierra Madre, binabasag at pinapahina ng mga bundok ang malakas na hangin na dala ng bagyo. Ang epekto, mas mahinang bagyo na ang tatama sa kapatagan. Malaki rin ang ambag ng mga puno sa kabundukan para maiwasan ang mga pagbaha. Sa kabila nito, hindi rin maitatanggi
na malaki na ang pinsalang idinulot ng tao sa Sierra Madre. 161,240 na ektarya na ang nawalang forest cover sa Sierra Madre mula 1998 hanggang 2010. Katumbas yan ng 1,400 na ektarya ng forest cover na nawawala kada taon. Nito lang nakarang buwan, nasa higit 100 pisong halaga ng illegal log ang nakumpiska ng mga militar sa Rizal at Quezon. Kuha ito ng mga pinutol na troso sa Upper Marikina Watershed na bahagi ng Sierra Madre. Ayon sa Masungi Geo-Reserve, nasa 70 puno at 700 buho ang iligal na pinutol sa lugar. Yung illegal logging kasi or timber poaching yung nangyayari sa ngayon. So, yun, patuloy na pagpuputol pa rin kahit marami ng efforts na ginagawa, no? Ay patuloy pa rin na may mga nahuhuli na mga nagputol ng kahoy. Pero bukod sa illegal logging, isa pang matinding problemang kinakaharap ngayon ng Sierra Madre, ang land grabbing o pang-aagaw ng lupa ng ilang individual. Ito po yun, sir, kasi pinicturan mo ako, wala kang naman yung... Tulad na lang ng ginawa ng isang armadong grupo sa Masungi Geo-Reserve, isang protected area na bahagi ng Sierra Madre Mountain Range. Dito lang sa Setyembre, sinubukan daw sakupin ng ilang armadong security personnel ang isang bahagi ng Masungi Geo-Reserve na itinuturing na protected area ayon sa Masungi Geo-Reserve Foundation. Ito'y matatagpuan sa katimugang bahagi ng Sierra Madre. Sa video ng Masungi Geo-Reserve Foundation, makikita ang pagharap ng kanilang grupo sa armadong grupo. Pinicturan mo ako, wala kang naman yung gamit ko. Help! Help! Violent! Relax lang po, relax lang mama. Huwag kayong karapatan nga mag-video-video sa amin. Ate, pakita niyo lang yung pruweba ninyo. Wala namang Hindi nyo kailangan makakaprutin. Inaangkin daw ng ilang individual ang bahaging ito ng Masungi pero wala naman silang maipakitang titulo. Kinumpiska ng mga pulis ang mga armas ng mga security personnel. Sa pagbisita ni DILG Secretary Benher Abalos kasama ang PNP, DENR at DPWH, hindi na dinatnan ang armadong grupo. Ipinag-utos din ni Abalos ang pagbabawal sa pagpasok ng sinumang umaangkin sa lugar. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na sinubukang okupahan ang Masungi. February 2022, tinatayang nasa 30 tao raw ang sumalakay sa mga Masungi Forest Ranger na nagbabantay sa Upper Marikina River Basin. Ayon sa Masungi Geo-Reserve Foundation, kinilala ang mga taong nananalakay bilang mga empleyado ng isang resort na iligal umanong naitayo sa protected area. Sugatan ang ilang bantay gubat ng Masungi. Dito lang July 2021, 2 forest rangers sa Masungi Geo-Reserve ang nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo at leeg. Nakapwesto raw ang 2 biktima sa isang reforestation site sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal. Sa inilabas na pag-aaral ng NGO na nakabase sa London na Global Defenders noong 2020, Pilipinas ang nangunguna sa listahan ng mga bansang pinakadelikado para sa mga environmental defenders. Mula 2016 hanggang 2020, 166 na land and environment defenders ang napatay sa bansa. Sa kabila ng nararanasang panganib, hindi natitinag ang mga forest ranger ng Sierra Madre tulad ni Mang June Viado. Araw-araw na binabantayan ng grupo nila ang Masungi Geo-Reserve para masigurong hindi makapasok ang mga gumagawa ng iligal na kalakaran. Kami na ngayon nangangalaga ng lugar. Kami pa yung binabaril dun sa lugar. Kami pa yung hinaharas dun sa lugar. Pagsisiwalat ni Mang June, isa siyang dating illegal logger. Pero tinalikuran niya ito at nagpa siyang ipagtanggol ang Sierra Madre. Nahikayat ako ng Masungi Geo-Reserve na ako'y pumasok dito sa lugar noong taong ng 2016, nung bago pa lang binubuksan tong ating Discovery Trail. Niyaya ako ng aking kapatid na magtrabaho dito.
Para lubos na mapangalagaan ang Sierra Madre, kailangan ng karagdagang bantay gubat. Susunod, maliban sa problema ng pagkakaingin at illegal logging, inaalala at tinututulan din ang planong pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa kalapit na bayan ng Infanta, Quezon. Dati ring illegal logger sa Real, Quezon, si Mang Francisco L. Jr., 58 years old. Dumating po dito yung mga ba't ibang dayo, pumasok at nagpuputol ng kahoy. Para po kami nainganyo rin kasi po yung mismong kaingin namin, pinapasok nila. Tapos bibigyan kami ng incentive. Taong 2004, dalawang magkasunod na bagyo na tumama sa kanilang lugar ang nagpabago raw sa kanyang pagtingin sa kagubatan. Typhoon Win at Yuyong, yun po yung talagang napakalas dito. Nalagas yung mga kabuhayan, tirahan, ng di lang po tanawan, buong Real po pati. Nakikitulong na kaya! Magtulong sa kanila! Nakikita ko po yung mga bata tinatabo nila ng buhangin tapos tataktakan ng gamot para hindi mangamoy. Diyan po yung nagpabago sa akin na para wag nang balikan uli yung mga ganang gawain illegal. Sa tulong ng grupong Haribon, nabigyang kaalaman si Francisco at kanyang mga kasama sa Barangay Tanawan. Ito po yung communal nursery ng Barangay Tanawan Farmers Association. So dito po sila nagpo-propagate ng kanilang iba't ibang katutubong puno na nakukolekt din dito sa area na to. Ditong Miyerkules, sumama kami sa grupo ni Mang Francisco na magtanim ng ilang katutubong punong kahoy. Natutuwan, namamatay ng pag siya magagalaw ng magalaw. Ito po ay Palo Maria. Ito po yung nabunga na kinakain din ng mga ibon. Miski po wala kaming mga activity dito. Kami po ay napunta rito at binibisita namin itong aming mga tanim. Ang reforestation site ng Haribon nasunog na bahagi ng bundok ng Sierra Madre sa Real, Quezon. Isa sa mga kinakaharap na problema sa area na ito ng Real, dito sa parte ng protected area ng PP 1636 ay mga di maiiwasan na pagkakaingin po na ginagawa ng mga ilang residente dito sa lugar. So, noong nakaraang taon, nagkaroon ng pagkasunog dito sa area. So, nagkaroon ng pagkakaingin doon sa kabilang side at nagkaroon ng pagkadamay dito sa site natin. No? Sa ngayon ay may mga panukalang batas na naglalayong mabigyang proteksyon ang mga bantay gubat tulad ni Mang June at Mang Francisco. Pero maliban sa problema ng pagkakaingin at illegal logging, inaalala at tinututulan din ni Mang Francisco at Haribon Foundation ang planong pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa kalapit na bayan ng Infanta, Quezon. Itatayong proyekto ay nasa pagitan or nasa loob ng dalawang protected area at ang lugar din na ito ay nasa loob ng ancestral domain ng ating mga kapatid na mga katutubo. Paliwanag ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na nagpapatupad sa proyekto, ang Kaliwa Dam ang solusyon sa nararanasang kakulangan ng tubig sa Metro Manila. Meron tayong 600 million liters per day na additional water supply na mapoprovide nitong Kaliwa Dam project. Tinataya po namin sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Enough yung magiging supply ng MWSS para sa kanyang service area kapag naitayo itong dam na ito. Sabi ng MWSS, 1970s pa nang planuhin ang Kaliwa Dam Project. Pero sa ilalim lang daw ng Administrasyong Duterte na simulan ang proyekto. Dagdag ng MWSS, maingat daw na pinag-aralan bago sinimulan ang proyekto. Sa pag-aaral namin, dito sa Kaliwa Dam, meron lang po tayong 41 families na kailangan pong i-relocate. During construction lang po yon. Kapag po natapos naman yung construction, maaari po silang bumalik dun sa lugar po nila. Pero
Pero sabi ng Haribon, maliban sa mga taong maapektuhan, masisira rin daw ang ecosystem ng Sierra Madre. Kumbaga, ang mga lugar na ito ay tahanan na talaga ng iba't ibang samot-saring buhay. Kung may masira na isang parte ng Sierra Madre, maapektuhan nito ang mga karugtong na bahagi ng Sierra Madre. Yung kabuuan kasi ng mountain range actually, 30,000 hectares po, yung Kaliwa watershed alone. So ito po, yung Kaliwa Dam, yung effect niya, around 290 hectares po yung gagamitin ng MWSS for the construction, less than 0.1% of the area of the watershed. Hindi naman namin sinasabi na walang epekto yung dam sa paligid. Kaya lang, yung mga epekto ng dam, pinag-aralan naman po ito. At meron po tayong mga mitigating measures sa ating Environmental Compliance Certificate. Hindi may kakaila ang tulong at proteksyong ibinibigay ng bulubundukin ng Sierra Madre sa atin. Pero malinaw rin na patuloy ang pagkasira nito dahil sa tao, hindi pa huli ang lahat. Kailangan magtulong-tulong para maprotektahan ang Sierra Madre, pati na rin ang mga gaya ni Mang June at Mang Francisco na nagbabantay rito. Ako si June Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.